Inbo ang termino, gusto mo, sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. Ganito yung plano. Presidential, tapos parliament. Ang presidential, lahat kayo, ako, ikaw, lahat, hanggang doon, nagboboto, direct vote to elect a president. Itong parliament, prime minister lang ang magboto, yung mga assembly who are the congressmen now. Putang ina ninyo, wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo, bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Kaya gusto ko, pag nagka-letse-letse nga pumasok ang military, palitan ninyo lahat. Arestuhin ninyo kasi nagsasayang ng pera at yung ginagastos nila is a fraud, swindling ang ginawa nila. You must account for the wasted money, for the money that you bought the signature of a Filipino. Bribery. Magdasal lang kayo. If by the grace tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsano ko magsalita? Ninipahat, wala ako. Paglabas ko sa Malacanang, lipad ako dito. Pumunta ako sa bahay ko para mag-retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa.